Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sumuli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Movie Rado ko. Okay, di na po natin patatagalin pa, mga minamahal ko mga kababayan. Pero bagong lahat pala, no, binabati ko na po ang lahat po ng ating mga kababayan na mayroon pong malasakit at mayroon pong pagmamahal sa inyong lingkod, Epifanio Labrador, no? At syempre sa ating po mga kababayan sa abroad. So sa mga kababayan po natin, nagpapadala po ng GCash, no? Ako po ay, wag po kayo mahihiya at wala po kayong dapat ipaghingi ng pasyensya. Ano naman kung nagbibigay kayo ng 50, 100, hindi po kailangan ng malaki, no? So wag po kayo mahihiya sa akin. Ako po ang dapat mahiya sa inyo. Tandaan po ninyo yan. Ako po ang dapat mahiya sa inyo, no? Kaya, kasi meron po ako nababasa, meron nagme-message, humihingi ng sorry, pasensya ka na po, ka-FP, kasi 50 lang, 100, minsan, pag may nagpapadala ng 300, humihingi pa ng tawad, wag po, hindi po, no need po, tsaka hindi kailangan na gawin nyo yun. Ako po ang dapat humingi sa inyo ng tawad, kasi naiistorbo ko po kayo, no? Pero dahil nga po sa sitwasyon ng inyong lingkod, kaya nga po ako humihingi po ng alalay sa inyo, dahil wala naman po akong ibang masasandalan, kundi kayo na lang, mga minamahal ko mga kababayan. Tulad doon ng sinasabi ko sa araw-araw po na ginagawa ng Diyos, alam niyo naman, ako po may mga estudyante, ako may kailangan namin kumain, kailangan namin, alam niyo, sa totoo lang, kung hindi po lumalala yung pagbabanta sa akin ng INC at ng mga DDS, diba? Gustong-gusto ko po trabaho. Gustong-gusto kong, pero ang dami po kasing isinasaalang-alang ng yung lingkod, no? Alam naman po ninyo na sa panahon ngayon wala pong ibang vlogger na naglalakas loob na magsalita o magbunyag, no? Sa totoo lang po, sabi nga po ng iba, itong ginagawa ko dapat binabayaran to, diba? Dahil matindi at talagang katakot-takot at talagang delikado ang ginagawa ko. Pero alang-alang po sa bayan, bagamat hindi po ko tumatanggap ng bayad, ako po ay nagsisikap ng mapaglingkuran po ang ating mga kababayan sa pamamagitan po ng mga impormasyon na dapat po na malaman po ng ating mga kababayan, no? Lalong-lalo na po yung mga kababayan natin na gustong lokohin, gustong akitin, gustong maging membro ng kulto na kung saan ay ginagamit po nila kanilang mga membro para sa black voting at gamitin para po sa mga personal na pangangailangan ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan, katulad po ni Sara Duterte na lumapit kay Eduardo Manalo para lang po gamitin ngayong October 31 ito pong ating mga kababayan. Kasi sa totoo lang wala na po kasi sumasama wala nang sumasama sa mga rally nila kabarsaga pa nga lang, tignan niyo. Diba? O may pumunta ba? Meron, pero mabibilang mo na lang sa 20 mabibilang mo na lang sa 10 daliri yung mga sumasama sa rally na dahil nabubuksan na yung iba Nakikita na nila na wala mapapala dahil, diba? Talaga namang mali yung ginagawa nila at wala silang sapat na ebidensya. So, sa mga kababayan natin, salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Tulad doon sinasabi ko, sa inyo pong pagbibigay sa akin ng suporta para na lang din po kayo po ay tumatayo o para din kayo din ay tumatayo bilang pangalawang ama o magulang ng aking mga anak na dapat kong sustentuhan. Dahil nga po sa panahon na to, ang tangi ko lamang po magagawa ay magpatuloy na ipaglaban ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil need niya o kailangan niya ng mga vlogger na katulad po natin na nagsasalita po na kung saan ay bagamat nasa panganib ay hindi po natatakot. So ganun pa man, ako hindi pa rin nawawalan ng pag-asa na isang araw na mapapansin tayo ng ating mahal na Pangulo, no? So ang akin ng pinagdadasal sana, no, isang araw ay mapansin tayo ng ating mahal na Pangulo, mabigyan tayo ng matulungan tayo sa ating matitirhan na safety tayo.
no? Kasi yung mga nakaraang buwan, mga nakaraang taon, okay na sana kaya lang pilit po tayong sinisira, pilit po tayong ginugulo, kagaya na lamang po ng aking furniture. Okay na sana, kaya lang sinunog. Hindi natin malaman ngayon kung sino yung nagsunog. Pero, di ba, yung mga dumadaang pagsubok sa ating buhay. Pero ganun pa man, ako po'y nananawagan sa ating mahal na Pangulo na sana po, mahal na Pangulo, sana ay maranasan ko man lang sa buhay ko, sa buhay namin, minsan sa buhay ko na kahit isang beses man lang ay makatanggap ako ng tulong mula po sa iyo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sana po ay mapansin niyo po ako, no? Alam ko po na busy kayo, alam ko po na mas marami kayong hinaharap, naintindihan ko po yun, pero ako po ay nananalig sa Diyos na isang araw ay baka po isa sa mga staff ninyo, no, ay makapagpaalala sa inyo na mayroon pong isang Epifanio Labrador na talagang buwis buhay na nakikipaglaban para po sa inyo, mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, so problema ko yun nga, yung pagbabanta talaga grabe. So kanina binabasa ko yung mga matindi dahil sa tindi po ng ating mga nilalabas, ini-expose dito, patindi po na patindi yung mga pagbabanta po sa atin. At balita ko ay talagang mas domoble yung kanilang pagnanais na tayo po ay makuha sapagkat di ba? So alam niyo na. So okay, so sa araw nito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin ito pong mga naging pahayag po ni Bongo na kung saan po ay matagal pong naging aso, tuta, balalay nito pong ni Rodrigo Roa Duterte nung kahit na siya po ay bago naging Pangulo ay naging mayor. Ito ay matagal niya na naging buntot, no? So ito po si Bongo, bago siya naging senador, siya po ay matagal na naging aso, no, ni Rodrigo Roa Duterte. So sa totoo lang, kahit nung siya senador na, yung kanya pong buong 3 taon na bilang isang senador ay naubos lamang sa kakapaglingkod dito po kay Rodrigo Roa Duterte. Maalala ninyo naman nakaraang 3 years halos wala po siya, minsan lang po siya makita sa Senado, no? Dahil mas inuubos po ni Bongo yung kanyang oras sa pagtitimpla ng kape, sa pagluluto, sa pag-alalay kay Rodrigo Roa Duterte, sa pagtulog. So naubos lang yung sweldo po na tinatanggap niya mula sa taong bayan, nagiging walang kabuluhan po, no? Dahil sa iisang tao lamang po yung kanyang pinaglilingkuran. So para maintindihan natin, gusto ko muna pong sabihin sa inyo, ito po kanyang naging mensahe, ito po'y kaugnay doon po sa naging hakbang po ni Senador Antonio Trillanes. Kung malala ninyo, si Senador Antonio Trillanes po, mga minamahal ko mga kababayan, ay nagsampa po ng plunder sa Korte Suprema, kung di po ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kababayan. Ito patungkol po sa mga katiwalian ni Rodrigo Roa Duterte at maging ni Bongo. So ngayon mga minamahal ko mga kababayan, nagkaroon po ng press conference ito pong si Bongo. So may mga sinabi po siya. So para maintindihan po natin at ito pong kanyang sasabihin, ito po bibigyan po natin ng reaksyon. So okay, para maintindihan po natin mga minamahal ko mga kababayan, ito at panoorin po natin. Hindi po ako kontraktor. Senador po ako magnanakaw. Hindi po ako kontraktor. Yan. So sabi niya, hindi po daw siya magnanakaw, hindi po daw siya kontraktor. Sige. Senador po ako na nagsiservisyo lang po sa ating mga kababayang Pilipino. Senador lang daw po siya na nagsiservisyo daw sa ating mga kababayan. Talaga lang Baka nakalimutan mo Bongo, na tinitira kita ng tinitira last 3 years. Dahil sa hindi ka makita ng taong bayan sa Senado. Lagi kang hinahanap ng taong bayan sa Senado. Kung nasaan si Bongo. Tapos nalalaman namin, nakikita namin na kayong dalawa ni Rodrigo Roa Duterte nandoon sa isang restaurant, kumakain ng malalaking alimango, naggumagala kung saan-saan. Yun ang naging buhay mo sa loob ng 3 taon nung ikaw ay unang-unang tumakbo, nanalo bilang isang senador. So, paano mo mapapaniwala ang mga Pilipino gayong kitang-kita namin kung ano ang naging buhay mo last 3 years nung ikaw ay naging senador? Diba? Naubos yung oras niya.
Yung panahon niya, imbis na nandun siya sa Senado, imbis na tumutulong siya sa, kung maalala ninyo, nung panahon na yun, yun ay yung panahon na, kung saan pinag-uusapan po dyan sa Senado, yung tungkol po sa pagpatay kay Ruel Ragay Digamo, sa ating minamahal na gobernador dyan sa Negros Oriental. Pero ang ginagawa ni Bongo, wala. Kasi kakampi niya si Tebes. No? So, makikita ninyo, wala siyang ibang ginagawa, wala siyang komento, wala siyang nagiging hakbang, wala siyang ginagawa para makatulong po sa ating mga kababayan. Although may sinasabi siyang meron siyang Kadiwa Center. Kadiwa ba? Malasakit Center. Sa loob ng ilang taon na yun, may napalaba yung mga Pilipinong naniniwala na mayroong Malasakit Center. No. Noong mga panahon na yun, although may nakasulat na Malasakit Center, pero walang pinagmamalasakitan yung kanyang Malasakit Center, sapagkat napakaraming mga Pilipino ang naghihirap, nagdudusa at talagang masasabi nating hikaos po sa buhay. So, ibig sabihin, pangalan lamang po yun at wala naman po talagang nagawa para sa mga Pilipino. So, tuloy po natin mga minamahal ko mga kababayan. May delikadesa po ako. Prinsipyo ko po sa buhay. Yan lang po ang pwede kong pangalagaan. Ang kanya daw pinangangalagaan, mga minamahal ko mga kababayan, yung prinsipyo at may delikadesa daw siya. Talaga lang Kung talaga may delikadesa ka, Bongo, gusto ko sabihin sa iyo, ito, klaruhin na natin. Kasi napakagaling po talaga magdrama nito ni Bongo, manang-mana po. At nakuha niya yung estilo po ni Rodrigo Roa Duterte, nung kanang amo. Pero hindi tayo magtataka sapagkat wala naman po yung pinagkaiba sa isang mekaniko at alalay ng mekaniko. Kasi, bagamat ikaw alalay ng mekaniko, katagalan ng kakatingin mo, kakapanood mo, magiging bihasa ka talagang mekaniko pagdating ng panahon. So, ganito po ang buhay ni Bongo. Nakita niya kung gaano kahusay, mandaya, manloko, mag-inarte. Ito pong kanyang amo na si Rodrigo Roa Duterte na ngayon po ay nasa kulungan na po ng mga demonyo. So, may delikadesa daw siya. Talaga may delikadesa siya. Mga minamahal ko mga kababayan. Bakit ang mga panahon ni Rodrigo Roa Duterte na pangulo pa ang kanyang amo? At siya ay senador. At siya naman ay taga Davao, tama? Alam niya na dyan sa Davao City, karamihan na nakakuha ng proyekto ay ang kanyang kapatid, ang kanyang ama, at yung mga kaalyado nila. Tama? Halos lahat ng proyekto sa Davao. Kung talaga may delikadesa si Bongo, bakit hindi niya nilapitan ang kanyang amo, boss? Baka pwede naman wag natin bigyan ng mga sandamukal na proyekto ang aking pamilya, aking kapatid, ang aking ama, sapagkat makakasira po yan sa aking pagiging senador. Kung talaga may delikadesa ka, pero bakit hindi niya ginawa yun? Kasi wala siyang delikadesa. Gusto niya magpayaman gamit ang kanyang kapangyarihan. So ngayon mga minamahal ko mga kababayan, alam niyo kung anong punto ko? Nagsisinungaling po siya. Dahil kung talaga may delikadesa siya, kung talaga mayroon siyang malasakit at talaga naglilingkod lamang siya sa mga Pilipino, bakit niya hinayaan o bakit niya pinahintulutan? At hindi niya sinabihan si Rodrigo Roa Duterte na, boss, bilang may malasakit ako sa mga Pilipino, wag nating gawing economic advisor si Michael Yang sapagkat siya ay tunay na Chinese. Sige nga, kung talaga may malasakit si Bongo sa mga Pilipino at hindi sa kanyang amo, bakit niya sinabihan si Rodrigo Roa Duterte, boss, bilang isang alalay, bilang tunay na nagmamahal sa mga Pilipino, may delikadesa, may prinsipyo. Alam ko sa sarili ko na hindi Pilipino si Michael Yang. Bakit? Pwede bang wag na siyang ilagay natin sa posisyon na yan? Pilipino ang ilagay natin. Diba? Kung talaga may malasakit siya, bakit tinayaan niya na kumilo si Michael Yang at gamitin ang parmali para makakuha ng bilyon-bilyon, para makapagnako ng bilyon-bilyon, para dayain ang mga Pilipino? Kung talaga may malasakit si Bongo sa mga Pilipino, at kung talagang siya ay naglilingkod. Pag sinabi naglilingkod, ano ba ang trabaho ng senador? Ang trabaho ng senador, protektahan ang mga Pilipino. Protektahan, saan? Hindi lamang po sa iisang bagay, kundi po ang karapatan po at ang gawain po ng senador ay protektahan ng mga Pilipino laban po sa mga politikong katulad niya na umaabuso. Pero anong ginawa niya? Pinahintulutan niya, tuwan-tuwa siya habang niloloko ni Rodrigo Roa Duterte, habang minawalang niya ni Michael Yang mga Pilipino sa pamamagitan ng parmali. Yan ba may malasakit? Yan ba ang may prinsipyo? Yan ba ay may delikadesa? Alam mo, sa mga minamahal ko mga kababayan, ako tatanungin ninyo, mukhang para sa akin, wala na po tayong dapat paniwalaan pa sa gunggong na to. Wala po ito pinagkaiba doon sa kanyang mga sinabi noon. Sabi niya, ay, wala namang ano-ano nun eh. Wala namang reward na yan.
Walang reward system na yan. Pero, lumabas na sa isang video na sinabi niya may reward system. Patuloy pa rin po na may reward system. So, ibig sabihin, wala siyang isang salita, wala siyang pinahawakan na tunay na salita. Wala yung pinakaiba sa amo niya. Na pagkatapos magsalita ng may bangag, may adik, tayong presidente, kinabukasan, binawi. Diba? Wala yung pinakaiba kay Baste. Pare-pareho lang sila. Na kung saan walang paninindigan at masasabi mo sa sarili mo na sila ay parang mga isda na mahuhuli sa kanilang mga bibig. No? So, mga kababayan ko, ito pong si Bongo. Hinasa po ito ng gusto. Kaya ngayon, may sinasabi pa rin siya na ito ay paninira lamang. Ewan ko lang kung tama yung panoorin natin. Parang ito yung kasing napanood ko eh. Pangalan ko po, hindi ko sasayangin yan. Kaysa sayangin natin dito sa walang kwentang paninira, tatrabaho na lang po ako. Serbisyo, pagmamalasakit at sipag po ang pwede ko i-alay sa ating mga kababayang Pilipino. Sipag! Pagmamalasakit! Nagpapatawa naman to si Bongo. Sipag! Mukhang hindi yan ang ginawa ni Bongo ng mga panahon na yung kanyang amo o yung nung panahon na siya ay naging senador. Yung sipag niya, ipinakita niya sa harapan ni Rodrigo Roa Duterte. Magluto, magpunas ng puwet, magpaligo. Hindi naman siya naging masipag sa mga Pilipino. Naging masipag siya kay Rodrigo Roa Duterte. Habang sinisweldohan siya ng mga Pilipino, ang kanyang serbisyo, ang kanyang katapatan ay nasa iisang tao lang. Diba? Biro mo, galing talaga magsalita. Ang galing magsalita. Pero mga minamahal ko mga kababayan, alam niyo ang Diablo, magaling po talaga magsalita yan. Magaling magtanggihan. Magaling mag-alibayan. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, hindi po nila mapipigilan o hindi niya mapipigilan kahit sabihin pa niyang paninira. Ganoon naman ang style ng mga politiko eh. Sa tuwing sila ay natutuklasan, naggumagawa ng mga kamalian, kagaguhan, kadimonyohan, kawalangian sa taong bayan, ang laging bukang bibig po nila mga minamahal ko mga kababayan, paninira lang to. Wala yung pinagkaiba, no, sa kanilang best friend na reliyon, no, na kapag ka nabubuking, inilalahad natin dito, sasabihin po nila, tinutuligsa sila. No? Sila daw ay, di ba? So, ganun sila. Samantalang sila tong manunuligsa. Sila tong mahilig gumawa ng kasamaan. So, etong si Bongo, mga minamahal ko mga kababayan, kahit pa anong gawin niya, kahit sabihin niyang sinisiraan lang siya, lalabas naman po ang katotohanan eh. At yan po ay makikita at pagbabasihan po ng korte. Kapag ikaw talaga ay itong sinampa ni Senador Antonio Trillanes ay walang sapat na dahilan, hindi talaga siya makukulong. Pero kung may sapat na ebidensya, para sa akin yung i-expose ni Senador Antonio Trillanes ng mga nakaraang mga taon kompleto rekado walang labis, walang kulang. Lahat ng kanyang mga impormasyon na inilahad, lahat ng kanyang mga impormasyon na ipinakita sa atin, yun po ay may batayan at yun po ay nagmula mismo sa iba't ibang mga ahensya na kung saan may alam at may kumbaga ay saksi sa mga kawalangian nito ni Bongo. So madaling sabihin ni Bongo na ito'y paninira lamang, no? Pero doon yan makikita at doon malalaman yan sa ombudsman, doon malalaman yan sa korte kung talaga bang ito'y paninira o baka si Bongo ang naninira, no? At nagmamalinis dahil sa malapit na siyang managot. So sa ating mga kababayan, mga minamahal ko mga kababayan, alam nyo, kinahanglan, nag-Bisaya na tuloy tayo. Kinakailangan po mga minamahal ko mga kababayan, maging wais po tayo. Maging mautak po tayo, maging pagmanman po tayo, maging mapagmasid po tayo. Kaya sa mga kababayan po natin, wala naman pong masyadong ginagawa. Kung mayroon po kayong time, manood po kayo. Pwede nyo pong buksan, pwede nyo panoorin ng ito pong ating YouTube channel. Nang sa ganun, baka mayroon po ako maibigay sa inyo mga impormasyon na hindi po nyo naririnig sa ibang mga vloggers. So sa ating mga kababayan, tulad din po na sinasabi ko, bago pa tayo mag-iwahiwalay dito po sa ating programa, sa mga kababayan po natin mayroon pong malasakit sa ating programa, kung maaari po, huwag po kayo mag-skip ng ads. Nasa ganun, makatulong po kayo dito po sa ating programa. So muli po, tulad po na sinasabi ng ilong ko, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.